Hallelujah. Salamat sa Panginoon, salamat sa pagkakataon ulit na ako po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Amen. So, bago po ako magsimula, gusto ko lang po i-encourage yung bawat isa na pagka may gawain po, as much as possible, nandito na po tayo bago po magsimula yung praise and worship. Amen? Kasi kung natatanda niyo po last time, sabi ko, yung praise and worship po, ito po ay pagsamba. Patungkol sa yung pagsamba sa Diyos. Yung Word of God, naka-address po siya sa atin. Pero during praise and worship, yan po yung pinaka-importante na isa-isang gawain. Kasi isasambahin mo yung Diyos eh. Amen? So tayo po sa ating mga trabaho, ako, hindi na lang po ako lalayo. Ako mismo sa trabaho ko, ayaw ko talagang nalilate. Kasi pag nalate ka, pwedeng may bawas sa sahod mo. Sa trabaho yun. Pero imagine sa dito, yung imimit natin, yung kumbaga, yung kakatagpoy natin, siya po ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. I-desire po ng puso natin na kung alam natin yung oras ng panambahan, before yung oras ng panambahan, dapat nandito na tayo. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yung Diyos, yung hari ng mga hari, yung Diyos ng mga Diyos, nag-aantay sa iyo at sa akin. Huwag natin papag-antayin ang Diyos. Naranasan niyo mo nang makipag-date nung kabataan pa natin? Di ba ayaw natin malilate sa katagpo natin? Ganon din po ang Diyos. Amen? Huwag natin papag-antayin ang Diyos. Yung, alam niyo, pwede po natin ma-miss yung presensya ng Diyos kasi na-late lang po tayo. Hindi natin naramdaman yung presensya ng Diyos. Kasi iba po talaga ang tawag nito, iba yung leading ng Holy Spirit, iba yung kilos, yung movement ng Holy Spirit during praise and worship compare sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi sabi ko kanina, yung salita ng Diyos naka-address sa mga tao. Pero yung praise and worship, sasamba ka sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. Sa Diyos na may-ari ng buhay mo. Diyos na nagbibigay sa iyo ng hininga at lakas. Amen po ba? Galit kayo? Hindi naman. Praise God. Salamat po sa Panginoon. So, napapansin ko lang po, every Friday, lahat ng mga tumatayo dito, sabi nila, itak yun ay share, halipot na. Amen. Sabi nila, itak yun ay share, halipot na. Lagi mo yung nakapakinggan. So today, sa umaga nito, sasabihin ko, halipot na. Pag inanong tamad sobra. Amen. Sabi pa nito, Thursday, basta makapasar na yan 75 na average, okay na ito. Pag inanong kumat na 76, basta kahit kinangan nun ay pasado, di ba? So pag inanong tamad kakalalaw, hindi na natin naintindihan. Amen? Make safe pero malaman. Amen po ba? Ngayong umaga. So praise God. So ngayong umaga, once again, salamat sa Panginoon sa pagkakataon. Ngayon mga, sino po dito may cellphone? Amen. Praise God. Napaka-blessed po ng mga tao sa panahon niya. Kasi bata pa lang, may cellphone na. Ako natatandaan ko, nagpa-cellphone ako ng sarili ko, nagtatrabaho. Pero yan ang mga elementary pa lang. Bisa niya, hindi pa na school, may dala cellphone. Sana all. Amen. Kahit tayo, tatanda din natin pa ng cellphone. Ata iPhone. Ako? Ano mahalan ka mo? Ayan, praise God. So yun yung cellphone nyo, pagka nag-lowbat, anong ginagawa nyo? Pinatapon at bumibili ng bago? Wow. Another sana all. Amen. Di ba ko charge? Sa panahon ngayon, marami na pong bagay ang chargeable. Meron na nga pong mga sasakyan na di-charge, yung mga electronic bike, yung mga e-bike. Amen? So, sa atin po ngayon, a person cannot survive when things get hard kapag wala po siyang power. Yung isang tao, isang bagay, hindi po makakalayo kung lagi itong mahina. Amen? Like for example, your phone, hindi yan magagamit ng malugay ba? Kung palubat like battery. Para magamit mo ng
ng mas matagal, kaya kailangan mo siyang i-recharge. Amen po ba? May natututunan po ba tayo, mga kapatid? So marami pong dahilan kung bakit ikaw at ako ay nakakaranas ng kapaguran. Naranasan niyo pa buong mapagod. Naranasan niyo ng madrain. Wow, sana all walang napapagod dito. Iba talaga at mga taga-GKMC si Mawili. Waray mga katapuyan. Waray nang iingin. So, hahalin na talaga kini. Kung na siya, hindi rin napapagod. Amen? Ang bawat isa po sa atin ay nakaranas na po ng kapaguran. Amen po ba? Pero mga kapatid, sa umagang ito, sa araw na ito, ang Diyos po ay may paanyaya sa bawat isa sa ating naririto na siya po ay magbibigay ng restoration sa bawat isa sa atin na nawala ng lakas, nawala ng energy. Sa umagang ito, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan na wala sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Praise God. Sa aklat po ng Judges or hukom sa Tagalog, sabi ko kay Inke, minsan nahihirapan bakit English tapos sa Tagalog, okay? May na mga words na masahin na English, makuri Tagalog. Pero salamat sa Panginoon. Amen? Sa hukom or Judges 15, verse 18 to 19, ang sabi ko dito, Judges or hukom 15, 18 to 19, ang sabi dito, pagkatapos, si Samson ay nakadama ng matinding uhaw. Kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpayin niyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tulad ito. Kaya ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa lehi. Uminom si Samson at tanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. May the Lord bless His word this morning. Amen? So, yun pong binasa po natin ay portion po ng story o ng buhay po ni Samson. Yan pag-aaralan po natin mga kapatid ang patungkol kay Samson. Sino po yung nakakakilala kay Samson? Hindi po Samsung na cellphone, ha? Si Samson po. Amen? Si Samson po, siya po ay anak ng mag-asawang baog na hindi po magkaanak. Siyempre baog, hindi magkaanak. Amen? Si Samson po ay isang miracle baby. Sabi ng Diyos, siya po ay magiging Nazirite. Ibig sabihin po ng Nazirite, consecrated. Ibig sabihin, itatalaga para sa Diyos. Na bata pa lang siya po ay mapupuspos na ng Espiritu ng Diyos hanggang sa kanyang paglaki. Siya po ay gagamitin ng Diyos at habang siya ay lumalaki, kailangan hindi pa puputulan yung kanyang buhok. Amen? At hindi po siya lalapit o hihipo doon sa mga patay o kahit na anong patay. Kasi nga, consecrated siya, nakatalaga siya para sa Diyos. At kung mag-aasawa siya, hindi dapat prostitute, kundi babae may takot kay Yahweh. Amen? May takot sa Diyos, yun dapat, yun pong mapapangasawa ni Samson. Yun bang may pagkatakot sa Diyos. So, nung isilang na po si Samson, ay talagang nakakitaan siya ng kakaibang galing, kakaibang lakas, kakaibang husay. Amen? Bakit? Kasi po, sinasamahan po siya ng Diyos. Si Samson po ay naging tagapagtanggol ng bansang Israel at nagsilbing hukom or judge. Doon po sa binasa natin kaninang verse, yung pangyayaring iyon po ay, yung pong bansang Israel ay sinalakay po ng bansa ng yung kaaway nila. And imagine, libo-libong mga kaaway yung nakipaglaban ba sa Israel. Pero libo-libo na yon, natalo po sila ni Samson.
Imagine kung gaano kalakas si Samson sa kanyang kapanahunan na libo-libo, natalo niyang lahat ng yun gamit lamang ang panga ng isang donkey o asno. Amen? Nasusundan niyo po yung story ng buhay ni Samson? Ngunit po, ang naging problema, pagkatapos po niyang magtagumpay, siya po ay nakaramdam ng panghihina. Imagine niyo naman, libo-libong kalaban ba? Tapos natalo mo lahat yan, makakaramdam ka talaga ng pagkapagod. Amen? Alam niyo po, sa isang tao, ang pinakalilikado is nandun siya sa rurok ng kanyang tagumpay. Ano po ba? Kuhan mo. Napakadelikado sa isang tao kapag nasa tutok siya ng tagumpay ng kanyang buhay. Bakit? Pagka nasa taas na siya, nagiging malaki yung ulo. Amin po ba? Ngayong umaga. Nagpapataas na ba? Kaya kung naisip niya na hindi pa kayo pinagpapala ng Diyos, darating yung time pagpapalain kayo ng Diyos. Kasi kung ngayon ibagsak ng Diyos sa iyo ang pagpapala ng Diyos, maaaring ang puso mo lumiit, lumaki ang ulo. Amen po ba? Kasi marami ng simula, tama ang puso, mababa ang loob. Nung inangat ng Diyos, lumaki ang ulo, lumiit ang puso. Kuha po ba natin, mga kapatid? So, yun pong napagod si Samson. Ano po yung ginawa ni Samson nung siya po ay napagod? Ano po ginawa ni Samson? Look at the verse. Tingnan niyo po yung verse dun sa verse 18. Pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw. Kaya ang ginawa ni Samson, tumawag po siya kay Yahweh. Amen? Sino po nito napapagod? Nauuhaw. Kung ikaw at ako ay napapagod, nauuhaw, ano ang gagawin po natin? Tumawag. Amen? Tumawag sa Diyos kung nanghihina ka na, kung nauuhaw ka spiritually, tumawag ka sa Diyos. Amen po ba? Pero kung nanghihina na nga tayo, nauuhaw na nga tayo, hindi pa tayo makikipag-isa sa Panginoon, hindi pa tayo dadalo sa gawain, paano tayo lalakas? Amen po ba? Yung title ko pala, nakalimutan ko, Be Restored in the Lord. Magpalakas sa Panginoon. Amen po ba? Sabi niyo po kanina, kayo po ay napapagod. Amen? Lahat po tayo, siyempre, asawa niyo ng iba, itatanuli. Mga tao lang kita. Amen? Dari ko talaga tinangalimtan. Lagi siya nasa, mga tao lang kita. Totoo naman. Kaya ikaw at ako ay nakakaramdam ng kapaguran dahil mga tao lang kita. Amen po ba? So sabi ko kanina, kung ikaw at ako ay nakakaramdam ng uhaw, ng pagkapagod sa buhay mo, magpalakas ka sa Panginoon. Amen po ba? Pero kung nahihina ka na nga, hindi ka pa dumadalo sa Panginoon, hindi dumadalo sa mga gawain, paano ka lalakas niya spiritually? Amen po ba? May nakukuha po ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. So sabi ko, ulit-ulit ko sinasabi, kapag ikaw at ako ay nakadama ng kapaguran, hilingin natin sa Diyos na ibalik po yung lakas na nawala sa atin kapag tayo po ay nanghihina. Amen po ba? Ano po ang sabi doon sa binasa natin? Tumawag si Samson sa Diyos, kaya ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa lehi. Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa rin ito hanggang ngayon. Amen? So, ibig sabihin pala, mga kapatid, based po doon sa binasa natin, nung si Samson po ay tumawag sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Nagpabukal. Nagpabukal ba? Nagpawas. Marang nakamiton. Nagpabukal yung tubig. At uminom si Samson at nanumbalik po ang kanyang lakas. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw at ako tumawag sa Diyos, amen? Anong gagawin ng Diyos?
ang Diyos ay handang magpabukal ng tubig. Ang Diyos ay handang magpabukal ng kalakasan doon sa mga nanghihinang tumatawag sa Diyos. Amen po ba ngayong umaga? Pakisabi nga sa iyong katabi, may bubukal kapag tumawag ka sa Diyos. Amen? Anong sinabi ulit sa ating sinabi? Kaya ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi. Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. At ang bukal na iyon ay tinawag na bukal, tumawag sa Diyos. Sa English po, ang nakasabi doon, En-Hakkore. Ang ibig sabihin ng En-Hakkore is fountain of a caller, na ang ibig sabihin ay bukal ng tumawag sa Diyos. At sabi sa Biblia, naroon pa rin ito hanggang ngayon. Amen? Kaya literal po yun, na naroon pa rin ang bukal na yun hanggang ngayon. Now, ano yung spiritual na message na naroon pa rin ito hanggang ngayon? So mga kapatid, kung si Samson nung tumawag siya sa Diyos, nung siya'y nanghihina, at ang ginawa ng Diyos ay nagpabukal ng tubig, uminom si Samson at lumakas ulit, ibig sabihin, yung panghihina na yun at ang pagpapalakas ng Diyos ay still available pa rin siya hanggang ngayon. Amen po ba? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ko, ang bukal na yun ay naroon pa rin hanggang ngayon. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ang Diyos ni Samson noon nagpabukal ng tubig, kung ang Diyos noon ay nagkaroon ng bukal ng pagpapala, ang Diyos noon ay nagpapala pa rin siya hanggang sa kasulukuyan. Amen po ba? Kung ang Diyos noon nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Amen po ba? Kung ang Diyos naghihimala noon, ang Diyos ay naghihimala pa rin hanggang ngayon. Kung ang Diyos ay naghihimala noon, ngayon din ang Diyos naghihimala. Amen po ba? Kung ang Diyos nagpapalakas noon, hanggang ngayon, ang Diyos na sinasamba mo natin ay nagpapalakas pa rin hanggang ngayon. Amen po ba? May nakukuha po ba tayo, mga kapatid? Now, ano po ang mga dahilan kung bakit ang tao ay nakakaranas ng panghihina o kapagaran? Amen? So, siyari ko kanina, siyari ngayon itatanong, mga tao lang kita. Una, ang isang tao nakakaramdam ng kapagaran, siyempre, nagpipinagtrabaho man kita, di ba? And pag nagtrabaho ka, mahirap or hindi mahirap, darating yung time, mapapagod ka rin. Isa yun sa pwedeng nakakapagpahina sa ating mga buhay. Pangalawa, dahil sa mga negatibong nangyayari sa ating paligid. Amen? Ang pangatlo, siyempre, pag hindi ka na nakakadal sa gawain, manghihina ka talaga. Amen? Sabi ko nga kanina, nanghihina ka na nga, hindi ka pa dumadalo sa gawain, paano ka na lang lalakas niyan? Amen? Pwede natin, yes, fully equipped tayo. Tayo pa naman, hanggang mga iniinom, mga herbal, mga vitamins. Amen? Hindi lang with vitamins. Amen? Pero kahit na gaano pa karami yung ginagawa or ini-intake natin ng mga vitamins kung yung ating spiritual ay malnourished. Amen? Makakaramdam ka talaga ng panghihina. Bakit? Division? Ikaw na lang pinakauntian. Amen? Kasi mga kapatid, yung pong katawan natin, hindi lang naman physical to eh. Amen? May tatlong components yung pong ating katawan. Ito na physical, spiritual, at ano isa? Ano isa? Yung kaluluwa. Amen? So sabi ko kanina, kung yung ating physical ay fully equipped, pero yung ating kaluluwa ay malnourished, makaka-affect talaga yan sa ating buhay na manghina. Amen po ba, mga kapatid? At pangatlo, na pwedeng makapagpahina sa ating buhay, para talaga tayong time para sa Diyos. Amen? Sa buong linggo, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, 6 na araw tayo magtatrabaho. Amen po ba? Pero sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Hindi ibig sabihin nagpahinga ang Diyos dahil napagod siya.
kundi nais ng Diyos, maintindihan natin na siya ang Diyos ng kapahingahan. Amen? Kaya binigyan tayo ng araw para gawin lahat yung mga gagawin natin para pagdating ng ikapitong araw, may paanyaya ang Diyos doon sa mga napapagod, kaya napagod kita na yung kaano pag trinabaho. Sa ikapitong araw, ang Diyos may paanyaya sa bawat isa sa atin. Na magpahinga, nagpapakilala siya na siya ang Diyos ng kapahingahan. Amin po ba? Diba? Sa Matthew 11:28, anong sabi doon? Come to me. Lumapit kayo sa akin lahat kayong mga napapagod at napapagal at nabibigat ang loob sa inyong mga pasarin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Praise God. So, balik po tayo sa story ni Samson. Mag-base po tayo sa story ni Samson. Ano po yung naging dahilan kung bakit po si Samson ay nakaramdam ng panghihina? Bakit nawala yung power? Bakit nawala yung anointing ng Diyos sa buhay ni Samson? Number 1, based po doon sa verse, doon po sa story ng buhay ni Samson. Number 1, bakit naubos? Bakit nawala yung power, yung anointing ng Diyos sa buhay ni Samson? Number 1, sinuway niya po yung kanyang mga magulang. Amen po ba? Ngayong umaga. Ang sabi po ng Diyos, ang sabi ng Biblia, honor your parents. Ibig sabihin, mahalin mo, sundin mo, irespeto mo ang iyong mga magulang. At ang Diyos ay matutuwa sa iyo at pagpapalain ka ng Diyos. Amen po ba? Minsan po, si Samson ay may nakilalang chicks. May nakilala po siyang babae. Kaso, ang problema, hindi mananampalataya. Amen? Ang sabi ng kanyang mga magulang, wala namang iba. Hindi ba pwede, kumbaga, yung anibet, wala kang born again, na pwede mo magkaroyagon ba? Si Samson, sinuway niya yung kanyang mga magulang. Kung ano yung gusto niya, yun po yung masusunod. At alam niyo po kung ano yung nangyari kay Samson. Isa-isahin po natin. So number 1 na dahilan kung bakit nawala yung anointing, yung power ng Diyos sa buhay ni Samson, number 1, sinuway niya yung kung kanyang mga magulang. Amen? Pangalawa, he conformed to the pattern of this world. Ibig sabihin, si Samson po ay nakiayon sa takbo ng mundo. Amen? Anong sabi doon sa Romans 12:2? Romans 12:2 ba yun? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Pero si Samson, ano po yung kanyang ginawa? Siya po ay nakiayon doon sa takbo ng mundo. Basahin po natin sa Hukom 16 verse 1. Hukom 16 verse 1, ang sabi po dito, minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon may nakilala siyang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. So malinaw po na dapat si Samson hindi siya makikiayon kung ano yung ginagawa ng mundo. Amen po ba? Pero ano po yung ginawa ni Samson? Siyempre, pagka mga, lalo na ngayon, pag mga bagong sahod, especially sa mga city, sa mga lungsod, pag bagong sahod, kung saan sa litira na pakadto. Amen? Kung ibibase po natin sa story ni Samson, si Samson po ay nagpunta ng parang nightclub. Amen? Nagpunta sa Malate. Kaya nangyari, nakakilala kay Magdalena at nasawi ang kanyang palad. Amen po ba? Minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon may nakilala siyang babaeng nagbebenta ng palandaliang aliw. Si Samson, alam niya nang hindi maganda, ginagawa pa. Amen po ba? Number 2, wag po makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, kung ano yung takbo ng mundong ito, kung alam mong mali, wag mong gawin. Amen? Wag mong sundin. Kasi sabi ko nga, hindi lahat ng uso kailangan mo makiuso. Amen? Maaaring
sa labas, maaaring sa mata ng mundo, naangay ka, pinupuri ka ng people. Pero ask yourself, tanungin mo yung sarili mo, natutuwa ba, ikinalulugod ba ito ng Diyos na gagawin ko? Amen po ba? Isa lang ano yun ang mga panunod ba? Puro na nagkukulang hintela. Amen po ba? So kung ang mundo ganyan, ano matagbubuhat kung makikiayon ingat kita? Pag sinabing huwag kang makiayon sa mundo, kung ang mundo paabante, dapat alam mo paano matras kung hindi angkop sa kalooban ng Diyos. Kung yan ang patuo, natutuwa lang. Pero nasa sayo, alam mo naman kung ano yung tama at mali. Amen po ba? Mga kapatid. Isa po yun kung bakit nawala, umalis ang anointing, ang power ng Diyos sa buhay ni Samson. Nakiayon siya sa takbo ng mundo. Pangatlo, ano po yung pangatlo? Si Samson po, lagi po siyang galit. Lagi po ba kayong galit? Amen. Si Samson, lagi siyang may kinaiinisan. Laging gustong maghigante. Siya po ay laging galit. Alam niyo po, kahit gaano pa tayo ka-anointed, kahit gaano pa tayo ginagamit sa iglesia, sa simbahan, kung mainitin yung ating mga ulo, maaaring mawala sa atin ang power, ang anointing ng Diyos. Amen po ba? Kasi kasalan pa naman, kasalan ni Samson at yung ni Aniya. During kasalan, siya yung nagpa-contest. Siya po yung nagpahula. Amen? Na pag nahulaan daw ng mga guest, may preview. Hindi nahulaan. Sabi ng mga guest doon sa napangasawa niya, na kumbaga, tanongin ni Samson, kung ano baton ba, kaniya pahula, hindi na baton. Anong ginawa ni Samson? Nagalit. Kaya ibig sabihin mga kapatid, kung lagi ka palang galit, maaaring mawala sa iyo ang power, anointing ng Diyos. At hindi lang po yun mga kapatid, iniwan niya yung kanyang asawa during kasal. Kasi galit siya eh. Ngayon hindi na siya galit, bumalik ulit. Yung babae, yung pangasawa niya, pinamigay ng tatay dun sa iba. Sa pag-aakalang hindi na babalik si Samson. Inong nalaman ni Samson na nag-asawa ulit yung kanyang asawa, galit na liwat hiya. Ako talaga si Samson, baktuton. Amen? May na mga baktuton din. Alam niyo po kung ano ginawa ni Samson? Galit siya. Nagalit na naman siya at anong ginawa niya? Sinunog niya. Yung palayan, yung triguhan ng kanyang, yung magulang ng kanyang pinakasalan. Ano po ba? Kaya pag sabi sa katabi, huwag ka namang laging galit. Maging cool ka lang. Amen? Kaya nga, nabati na wag na wala ka nag-iiso, magkakarindi. Amen? Pero alam mo yun, kung nakita, siya pa cool. Mukay na, di ba? Kaya huwag po laging galit, mga kapatid. Amin po ba? So, pang-apat po na dahilan kung bakit nawala yung anointing power ng Diyos kay Samson. Si Samson po ay namuhay sa kasalanan. Amen? Lahat po tayo dito mga kapatid, sharing pa, mga tao lang kita. Diyan kita exempted, na diyan kita magkamali. Pero, iba po yung nagkamali at namumuhay sa mali. Amen? Pag sinabing nagkamali ka, may rason, kumbaga, may stress ka, na asya napiritan ka gawin, kumbaga nabigla ka ba na gawin yung bagay na yun? Nagsayupla. Pero pag namumuhay ka na ang kasayupan, tama ba? Pag namumuhay ka na sa kasalanan, pag namumuhay ka na sa kamalian, iba na po yun. Paulit-ulit mo nang ginagawa ang isang mali. Alam mo na ang mali, ini-enjoy mo pa. Amin po ba? Anong nangyari kay Samson? 16:4-5 ng Judges na hukom. Ang sabi dito, pagkatapos nito'y umibig na naman. Amen? Pagkatapos nito'y umibig na naman si Samson
Samson sa isang babaeng nakatira sa libis ng Soret. Siya po ay si Delilah. Sino nakakilala kay Delilah? Si Delilah po, siya po ay Filistine. Siya po ay Filistino. Kanina, si Samson po, siya po ay umibig sa Magdalena. Ngayon din, umibig na naman siya sa babaeng walang takot sa Diyos. Sa babaeng hindi born again. Kaya sabi ng Diyos, consecrated siya, itinawag siya Nazirite. Nakatalaga siya, itinalaga siya para maglingkod sa Diyos. Na yung mapapangasawa ni Samson, yung makakaupo ni Samson, yung makakabulig ba ministry? Amen? Yung makakabulig paglingkod na Diyos. Yung nagustuhan niya ulit, isang Philistine na babae. Babaeng walang takot sa Diyos. Babaeng kaaway ng Israel yung lahi. Amen? So, alam naman ni Samson na bawal, ginawa pa din. Amen? Kaya young people, siya rin ba kung naibig ka mo, dito ka mga born again. Amen? Kasi pag umibig kayo, nakipag-asawa kayo sa hindi mananampalataya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, unti-unti kanyang ilalayo sa presensya ng Diyos. Ano po ba? Kaya kung may ano kita makakaupo na aton kinabuhi, siguraduhin natin na makakausa natin na pagmiministeryo sa Diyos. Amen po ba? Yung may takot at nakakilala sa Diyos. Amen po ba? Ngayong umaga. Panglima, pinaglaruan po ni Samson yung anointing ng Diyos. Ano po yung nangyari? Si Samson, tsaka si Delilah, sabi ng mga kaaway ng Israel, Delilah, pakitanong nga si Samson kung anong sekreto na pinakamalakas ba? Si Samson naman, nakipaglaro kay Delilah. Sabi ni Samson, pagka uminom ako ng ganito, ganyan, pag tinirintas yung buhok ko, araw-araw tinatanong siya ni Delilah, naman yung sekreto kung kaya bakit malakas ako. Kaya araw-araw din kumbaga nabibigo si Delilah. Sabi ni Delilah, Samson, kainin mo man lang ginlolo ko ba? Gininitramisan ko lang. Hindi naman siya na itong dahilan kung bakit ikaw malakas. Dumating yung time, si Samson, alam niya nang pinaglalaro siya ni Delilah. Alam niya na yung ginagawa ni Delilah. Alam ni Samson na palapit siya ng palapit doon sa kanyang pagbagsak. In-enjoy pa niya. Nakipaglaro siya. Amen? Kay Delilah. Anong ginawa ni Delilah at ni Samson? Si Samson, dahil nakulitan na kay Delilah, sinabi niya yung sekreto. Na yung sekreto ng kanyang lakas, kakaibang lakas, ay galing dun sa buhok. Kasi yung buhok ni Samson, sa niya ng glory Himaya ang Diyos. Na kapag pinutol yan, sinabi ni Samson, mula pagkabata hanggang ngayon, yung buhok ko hindi pa napuputulan. At dyan, nanggagaling yung lakas. Yung pagkakataon na yun, naniwala na si Delilah na si Samson ay nagsasabi na ng totoo at sinabi ni Delilah doon sa mga Philistine na kaaway ng Israel. At anong nangyari kay Samson? Masama, hindi maganda ang naging ending ng buhay ni Samson. Pumunta yung mga kaaway ng Israel, yung mga Philistine sa pag-aakala ni Samson na makakapagpabaya kay niya. Kinaturong niya yung gupit. Tumawag ni Delilah ang barbero, ginupit yung buhok niya at nawala yung wakas. Amen? So, wag po tayong patulog-tulog. Amen? Sabi niya sa kanta, ang buhay Kristiyano, hindi patulog-tulog, yung po ba yun? Sabi niya sa kanta, huwag pag kinutulog. Bahing kaaratan. Amen? Kapag kinatulog, bahing kaaratan, jablo. Nawawalat na lakas. Amen po ba? Hallelujah. Sa Judges 16, 19-20, sabi dito, si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng tao at ginupit ang 7 taritas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson at kanyang sinabi, Samson, may dumarating ng mga Pilisteo, nagtangkang bumanga si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi niya alam, hindi niya namamalayan, iniwan na
Kaya kung ikaw, nanghihina na, hindi na nakakadalo sa Diyos, dumalo ka. Amin po ba? Walang mawawala sa iyo kapag ikaw at ako'y laging nasa iglesia. Amin po ba, mga kapatid? Review tayo. Ano yung number 1? Kung bakit umalis, bakit nawala yung power, yung anointing ng Diyos sa buhay ni Samson. Pangalawa, nakiayon siya sa takbo ng mundo. Pangatlo, huwag laging galit mga kapatid. Let's be cool. Cool lang. Amen? Pang-apat, namuhay siya sa kasalanan at panglima, pinaglaruan niya yung anointing ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? So, yun po yung mga dahilan mga kapatid kung bakit po iniwan si Samson na wala ang presensya, kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Samson. Ano naman po ang mangyayari sa atin kapag nawala sa atin ang power, ang anointing ng Diyos? Ano po yung mangyayari sa ating mga buhay? Number 1, tayo po ay magiging slave, alipin ng kaaway. Sa Judges 16:21, sa Hukom 16:21, ang sabi po dito, binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala sa Gaza, tinalian ng talikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ang mangyayari sa atin kapag ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, iniwan na tayo, ang mangyayari sa atin, tayo po ay magiging alipin ng kasalanan. Amen po ba? Tayo po ay magiging alipin ng ating mga kaaway. Amen po ba? Marami pong naglingkod sa Panginoon na nung nawala, maaaring maging alipin ito ng kasakitan, alipin ng kahirapan, alipin ng mga karamdaman, alipin ng puot at galit. Amin po ba? Huwag po natin hayaan na maging alipin tayo ng mga karamdaman, mga problema. Problema is always there. Hindi po natin maiwasan yan. Pero i-design po natin mga kapatid na ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mawala sa atin. Amin po ba? Huwag natin hayaan na maghari yung puot, yung galing sa ating mga puso dahil bilanggo na tayo ng kasalanan. Huwag natin hayaan na maging bilanggo tayo ng mga bagay na makamundo. Amin po ba, mga kapatid? Hallelujah. Andiyan pa po ba kayo? Pangalawa, kung ano ang mangyayari sa atin kapag nawala sa atin ang kapangyarihan at presensya ng Diyos, anong sabi? Dinukot yung mga mata ni Samson. Siyempre, pag dinukit yung ating mata, ang nangyayari? Mabubulag. Amen? Pakitingnan niyo yung tatabi niyo, makamulag. Amen? Hallelujah. Si Samson po ay nabulag. So, ibig sabihin, literal yun. Si Samson ay nabulag. Ano ang spiritual message ng sinabi dito na si Samson ay nabulag? Spiritual message po. Yung mga yung spiritual blindness, ay yung pagkabulag spiritual, ay ibig pong sabihin yan, kahit alam mo ng mali, nakikita mo pa rin ang tama. Amen? Yung mga tao na nabubulagan by hearing ng mga spiritually, kahit alam mo ng mali, ginagawa mo pang tama. Di ka talaga manalaman ito sa mga taong event perception na kinabuhi. Amen po ba? Kaya huwag po natin hayaan mga kapatid na ikaw at ako ay maging bulag sa mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Huwag po tayo maging bulag sa mga bagay na alam na namin nato na di rin maupay. Sabi ko kanina, atong paging bubuhat. Huwag natin gawing tama ang isang mali dahil ang mali ay maging mananatiling mali. Amin po ba ngayong umaga? Pangatlo, sabi dito, pinagtrabaho po si Samson sa loob ng bilangguan. Si Samson po, nag-search po ako sa Google, sa internet, kung ano yung pinagawa sa kanya sa loob ng bilangguan. Diba, dati, wala pang mga machine, wala pang mga makina. Si Samson po ay pinagtrabaho sa gilid
pagtritrabaho. Ibig sabihin, ito ay symbol po ng kahirapan. Hardship ba? Mga kakulian ang kinabuhi. Pag nawala sa atin ang presensya ng Diyos, maaaring ngayon i-enjoy mo na kuya ko iba. Maaaring na-enjoy natin, pero darating ang araw, pag nawala ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, diyan natin mararanasan, diyan natin mararamdaman na kailangan natin ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? At pang-apat, si Samson po ay pinagtawanan. Naghihirap na siya sa loob ng bilangguan, pinagtrabaho siya, pinagtawanan pa. Amen? So sa atin ngayon, may dala mga tao mga sarili na, asya doon mga borlagi, asya ang mga kinabuhi. Huwag natin hayaan na yung mga tao sa labas, pagtatawanan ng pagiging borlagi natin na, at ngayon pagiging borlagi, mas mo pingalit, yan na sisirasing ba? Kaya mag-urupit mga kinabuhi. Amen? Pero one day, isang araw, ipapakilala ng Diyos kung hindi ng mga tunay na born again na nagpapangalagad yung tunay haiya. Amen? Sige na, okay na ito, pagtawanan kita na asya kita yung born again, pero huwag natin hayaan na maging, kapag tatawanan kita tuwag ay tatong mga kinabuhi ng mga, ito nga sa rin pahira nga, mas maurupay pag yan na nagsisimbahin ka, kaya mga mag-urupay kinabuhi. Hira lugod nyo nagsisimba po, mga buwan man natira. Amen? Huwag natin hayaan. Ipakita natin na kita naglilingkod, kita hatunay na Diyos. Amen po ba? Palakpak po para sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. May natututunan po ba tayo mga kapatid? Sabi natin kanina, ano yung mga dahilan kung bakit nawala ang anointing, ang power ng Diyos kay Samson? At nalaman po natin, napag-alaman natin ang mga dahilan at ano ang mangyayari sa atin kapag nawala ang kapangyarihan, ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Napag-alaman natin kung ano mangyayari. It's a warning. Warning po sa bawat isa sa atin. Pag nawala sa atin ang presensya ng Diyos. Ngayon naman, sa papaanong paraan natin maibabalik, mapapanumbalik ang power, ang anointing, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po mga kapatid, sabi nila, pag gusto, maraming paraan. Amen? Pero pag ayaw, maraming dahilan. Alam niyo po, kung gugustuhin talaga natin na maging malakas sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, lagi pong may paraan. Amen? Lagi pong may paraan para po tayo ay maglingkod sa Diyos. Marami pong paraan para ikaw at ako ay magamit sa paglilingkod sa Diyos. Maraming paraan po ating gugustuhin. Amen? So, mga paraan kung paano po natin maibabalik yun pong lakas na nawala sa atin. Una, i-desire po natin na maibalik po yung presensya, yung lakas na nawala sa atin. Ano ibig sabihin ng i-desire? Naisin. Amen po ba? Naisin po natin mga kapatid na maibalik sa atin yung mapalakas ba kita? Haatong paglilingkod, haatong buhay na Diyos. Sa Judges 16:22. Amen? Basahin po natin. Judges 16:22. Ang sabi dito, samantala, unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Sabi doon, unti-unti daw po humaba ang buhok ni Samson. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag dinisar po natin na bumalik, manumbalik yung lakas na nawala sa atin, unti-unti yan ibabalik. I-restore ng Diyos yung mga lakas, yung presensya ng Diyos na nawala sa atin. Hindi man agad-agad, pero bakit unti-unti? Kasi gusto mo i-treasure, gusto ng Diyos na i-treasure mo. Kung ano iya ginahatag haaton. Amen po ba? Sabi doon, unti-unti humaba, tumubulit yung buhok ni Samson. So, ibig sabihin, pag ikaw at ako tumawag sa Diyos, kung ano yung ating kailangan sa Diyos, unti-unting ibibigay ng Diyos kung ano yun kung ating mga kahilingan sa ating Diyos. Amen? Matuto tayong i-treasure yung sandali na binibigay sa atin ng Diyos.
Amen po ba, mga kapatid? Si Guy, yung isang gabi, nasa rin maniya, mga tagpira, tagisweldo. So, meron ko amot na. Basta ito ang reality, is value, 152. So, kaya para maram akong magtagpira aaraw. So, meron ako, basta ito ang reality, value ito, 152 doon sa Pilipinas. So, okay, kumbaga, sisiw lang kayo na 1,000 na ginaarawain. Sabi ko, maarang wait na 1,000 daw, wait nga stress na binanagian. Matuto tayong i-treasure yung mga bagay na meron tayo. Alam po ba? Maliit na bagay, dapat matuto tayong pahalagahan yung mga bagay na ibinibigay, pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Alam po ba, mga kapatid? Sabi ko nga kanina, hindi ka bibigyan ng Lord ng yung panging multi-millionaire ba? Amen? Kasi sabi ko kanina, pag binigay sa'yo ng Diyos ng gusto yung pagpapala sa ngayon, maaaring dumako pati yung ulo. Nandiyan ka na tumawag ha Diyos. Maaari kang magmalaki. So, ibig sabihin, little by little, unti-unti pahalagahan natin yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? At patuloy po natin na i-desire yung lakas, yung presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Alam po ba? Sabi ko nga kanina, kung naghihina ka na nga, hindi ka pa nagsisimba, ano na lang ang mangyayari sa atong espirituhanon na kinabuhi. Amen po ba, mga kapatid? Sabi nga na at minahan mo sa adlaw, nagkakawarawarat nga wifi, nagkakahuruhol po adaan, saksak, at siya nga waray wifi. May danalay siya rin, waray man wifi! Kasi nga parang mga aringit na nakatawa, waray nga ni wifi, di ba? Bisa nga niya ako, nawawaray nga ni wifi, pagkagan, siya rin nga niya, wifi is life. Totoo talaga, wifi yan, kinahanglanon na. Waray man wifi! Di ba? Sana haatong paglilingkod ha Diyos, yung nararamdaman pa natin na, parang baga, nalalamig na makaginoo. Masaling kita, ay lang Ginoo! Di ba? Yung masaling kita nga, kinangan ako ba ito kasimbahan? Kinangan sumamba ako kay parang naaringit ako, naarangutan ako nga, parang ng Diyos. Dahil ko na nararamdaman presensya ng Diyos. Amen? Maging connected po tayo mga kapatid sa Diyos. Kung gaano tayo ka-always connected ha Wi-Fi, ganun din po yung ating spiritual life. Maging connected lagi sa source, sa Diyos. Amin po ba? Ay, na Wi-Fi, naman po talagang saksak. Di ba? Dapat maging ganun din kita. Ha atong paglilingkod ha Diyos. Na kapag ka nararamdaman natin, unti-unti kita nang lalamig ba? Masalang kita nga, dahil ka, baga parang makiling baga nanluluya na. Haapon paglilingkod ha Diyos. Ngayon, ano ba atong bumuhaton? Kapag nararamdaman natin na unti-unti nawawala yung presensya. Yung presensya ng Diyos, hindi mo na nararanasan. Dapat alam natin kung anong gagawin natin kapag ang presensya ng Diyos ay unti-unti mo na hindi nararamdaman. Amin po ba? Noong Friday, sharing po, gano'n lang kami masimba. Kay these past few days, nag-inululong talaga ng ulo, dahil naso kapag kamulol ba ulo. Sharing ko, gano'n lang kami masimba. Pero alam mo yun nga, kailangan kong sumimba. Ito mga diri ka makakasing mga may kulang. Tapos, pag-abot ko nga ng simbahan, lumikod lakit diga. Maring nga lakit magdasal. Pero grabe, tumura ng luha. Amen. Bakit? Kasi dito, naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Maray nga yat dito nagkakanta, pwede ako madaraba, agay makakuroon ng kanta. Lumikod lakit diga. Tapos, grabe, aramdam ko talaga yung presence ng Lord. Sabi ko, kung marayak ko man, hindi ko nararamdaman na presensya ng Diyos. Amin po ba, mga kapatid? Kaya ganun po kahalaga, mga kapatid, na ikaw at ako makadalo sa iglesia ng Diyos. Pag naramdaman yung presence ng Lord, yung presensya ng Diyos, hindi mo mapiliwanag eh. Hindi mo masabi, kahit wala kang sinasabi sa Panginoon, alam mo yung automatic
automatic hiya nga imo mararamdaman ba ang presensya ng Dios. Bisan nga ni Gapo ng last Sunday, nagkaada kita yung aberya ba, di ba? Sa naton mic or ano ito na nagkaada yung aberya ba. Pero parang ka after man yung pagkanta na kita ko iba yung parang naman nanook, di ba? Presence ng Lord, mga kapatid. Amen. May sense o wala, basta nandiyan ang presensya ng Diyos, mararamdaman mo ang presence ng Panginoon. Amen. Kaya i-decide po natin, mga kapatid, na maramdaman po lagi ang presensya, pagmamahal, kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong hayaan na yung presensya ng Diyos mawala sa iyo. Imagine, mga kapatid, i-presensya ang Diyos, imo na naranasan. Imo na naranasan kapangyarihan ng Diyos, i-presensya ang Diyos, pag-ibig ng Diyos, naranasan mo na, tapos mawawala pa. Ano ting bumuhaton? Sisihayan ko na lang yan. Di mo ba namimiss? Amen? Di ka ba nahidlaw? Hitgalaw, hit Holy Spirit, tayo mo kinabuhi. Amen? Kung gaano mo minahal ang Diyos nung una mo siyang nakilala, i-compare mo siya ngayon. Ganun pa rin ba yung percentage ng pagmamahal mo sa Diyos sa ngayon? Amen po ba? Dapat siya nga, dapat, di ba sabi natin, sabi ni Pastor, habang tumatagal, dapat parang tulay. Na habang nagtatagal tayo sa paglilingkod sa Diyos, lalo tayong tumitibay. Amen? Dapat maging ganun tayo, mga kapatid. Oo, siya rin nga, mga tao lang kita. Di rin maiwasan. Di rin ito maiwasan na buhay Kristiyano na darating ang time ikaw at ako manlalamig, manghina. Pero huwag mong hayaan. Sabi ko nga, huwag mong tambayan yung sitwasyon na yan na nanlalamig ka, nangihina ka. Pwede kang mag-ano mo na magpahinga ba? Pero huwag mong tambayan yung ganung estado ng buhay mo na malayo na sa Diyos. Malayo na sa presensya ng Diyos. Huwag kang tumambay doon. Yes, magpahinga ka. Pero bumawag ka ulit. Amen? Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na tuluyan kang manglupay-pay sa Panginoon. Dahil naranasan mo nga yung kapangyarihan ng Diyos. Naranasan mo yung presensya ng Diyos. Di ba maupay? Pag maupay, papakawalan mo pa ba? Di ba hindi? Naranasan mo na yung pag-ibig ng Diyos. Huwag mo nang hayaan mo wala sa buhay mo, kapatid. Siriyan natin ay nalilan Friday ato, na pero kung humito daw ko nahiya, parang natiyahin naghulog in insurance, tapos nawala, iniwan. Iyan naging stop. Di mo mapapakinabangan ito. Same. Kita itong paglilingkod hatong buhay na Diyos, mga kapatid. Nagtatanong ka, pero di rin yung tatapuson, hinumat makikinabang yung pisahan. Di ba waray? Kasi pag nasimulan mo, ikaw din ang tatapos niyan kasama ang Diyos. Ano po ba? Kaya mga kapatid, ngayong umaga, pagka ikaw at ako ay nakakaramdam ng panlalamig sa Diyos, huwag kang makipag-compromise na kayo okay man lang hining, waray man nilalabuha. Pero sige na ito, nila kayo masimba. Church, ang Diyos laging nagpapaanyaya, matag-usaha aton. May dali imbitasyon na matag-usaha aton, napakali ka mga akon. Ikaw mga tanan na nanghihina, na mga problema. Ang Diyos itatong kapahingahan, mga kapatid. Ang Diyos sabi niya, pakadi ka mga akon sa lahat na nanghihina. At napupukatan hindi yung mga silpig pinasaan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero kung pagod ka na nga, nanghihina ka na nga, hindi ka pa magsisimba, ano na lang mangyayari sa buhay mo? Ano lang mangyayari sa spiritual na buhay mo? Amen? Hallelujah. May natamay na kukuha po ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Pangalawa, na gagawin natin para po manumbalik yung ating kalakasan sa Diyos. Number 1, i-decide po natin, naisip po natin ay may balik. Pangalawa, maging mapagpakumbaba po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag na tayong magmataas sa Lord. Lord, ganito naman ganyan. Huwag ka nang makipag-ano sa Diyos. Kasi hindi ka naman mananalo sa Diyos Maging humble ka lang na, Lord, nagkasala po ako, nanghihina ako, gusto kong lumakas ulit. Magpakumbaba ka, kapatid. Amen?
Diyos. Sabi ko nga, ang Diyos laging nag-iimbita at mata ko sa aton na ikaw at ako lumapit sa iya. Kung iya nag-aantay ba na kita'y tumawag pumakadto sa iya. Amen po ba, mga kapatid? At pangatlo, sabi dito, lagi tayong manalangin. Amen po ba? May babalik po yung lakas na nawala sa atin o yung presensya ng Diyos na nawala sa atin kapag lagi po tayo ay nananalangin. Amen po ba? Di ba sa panalangin may kapangyarihan? Amen po ba? So si Samson po, minsan pa, sabi niya doon sa Judges 16:28 to 29. Judges 16:28 to 29, ang sabi po dito, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin, upang sa pagkakataong ito ay makaganti ako sa mga Filistiyong na pagkakadukot nila sa aking mga mata. At itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali. Si Samson po, nang nanghihina na siya, naghihirap na siya, hindi siya nagmatigas sa Lord. Ano sabi doon sa binasa natin? Siya po ay tumawag. Amen. Siya po ay tumawag sa Diyos. Siya po ay nanalangin, Yahweh, minsan niyo pa po akong palakasin, pakinggan. Ano ginawa ni Samson? I-stretch niya po yung kamay niya doon sa magkabilang malalaking haligi. So, ibig sabihin mga kapatid, pag naglingkod ka sa Diyos, may gagawin ka talaga eh. Amen? May gagawin ka pag naglingkod ka sa Diyos, hindi yung paupo ka lang diyan. Sabi nga, di ba? Gagamitin at gagamitin ka talaga ng Diyos. Amin po ba? Kaya sabi niya tayo na nung Friday, hindi niya inasaan talaga na ay maghahayag na yan pulong ang Diyos. So ganito, ikita nga tayo mga kapatid, galing tayo dyan. Amen? Galing tayo dyan, nakaupo lang. Pero dumating yung time, even ako mismo, haakon kalugaringon. Taga di dalaki doon, ang dulo ng liyap ako. Diyarig nag-expect na oras na to gagamitin ako ang Diyos para ipangaral, i-share kanyang salita. Amen? So, wag po tayong mapagod mga kapatid sa ating paglilingkod. Mapagod man, sabi ko, wag mong tambayan. Manatili tayo sa presensya at pagmamahal, pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Dahil may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Sinong mag-aakala na itatay pastor, magpapastorit barangay Mabini? Si Ariya, wala mat niya pinag-aralan. Parang ang tumiskwil ng Bible School. Pero kaya ano ginagamit niya ang Diyos? Kasing-kasing mga kapatid. Amen? Kasing-kasing. Maging mapagpakumbaba kita ha Diyos, lagi natong i-desire na isin na atong kinabuhi, maging kagamit-gamit hakarian ng Diyos. Ano po ba? Anong sabi sa Ecclesiastes? Kung bakit nilalang ng Diyos ang buhay ng tao. Di ba para siya ay mapaglingkuran, ma-worship, masambahon natin ang atong buhay na Diyos. Yan ang katungkulan ng sanlibutan, ng sangkatauhan. Ang mapaglingkuran, sambahin natin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, maging ang buhay ng bawat isa sa atin. Ano po ba? Imagine, if Diyos na atong pinaglilingkuran, it might control it in kinabuhi. Tapos diri ka maglilingkod. Ang Diyos na naghigog mahaimo, ang Diyos na kumaktuan hakros, namatay hakros. Imagine, gaano kahirap yung pinagdaanan ni Jesus para haimo, para haakon. Imagine, kita dapat ipaparasahan mga kapatid. Amen? Ikaw at ako dapat yung nandun sa krus. Amen? Ikaw at ako dapat yung nakapako sa krus, ginraisa ang kamot, ginraisa ang tiil, kung anong pahirap sa Lord. Ikaw at ako dapat yun eh. Amen? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa'yo at sa akin, nagawa yun ng Diyos, tapos tatalikod ka. Amen? Imagine kung anong ginawa ni Jesus sa krus para sa'yo at para sa akin. Itong mga makakauna-una kain pagbayan na Diyos.
imagine kung ano ginawa ang gibuhat ng Dios hain mo kinabuhi. Amen. Hanakan to ko gawas. Actually, human ako pa akong message. Kumbaga, content testimony na lang. Hanakan to ko, man. Siyempre,